Let's get straight to the topic. Tirahin na natin to. Handlers ni Kai Sotto na East West Private, pinaplano na paghahanda sa nasabing short-term NBA contract. Paano kaya? Maliwanag na nga po sa atin na talagang handlers ni Kai Sotto ang mismong pumigil sa kanya para maglaro sa ating Gilas Pilipinas this second window ng FIBA Asian Qualifiers. Now it makes sense yung plano ng kanyang handlers na sila nga ay may niluluto yung napapabalitang short-term NBA contract na para kay Kai Sotto. Nasa third window na nga siya maglalaro sa ating Gilas Pilipinas dahil they assume by third window fully recover na nga itong si Kai Sotto. Para naman maganda yung performance na maipakita ni Kai Sotto sa mata ng mga agent para naman magkaroon ng interes sa kanya. Ibig lang sabihin ayaw nilang ipilit o pilitin yung sitwasyon ngayon ni Kai Sotto na halata pa nga nating umaalalay pa siya sa kanyang paglalaro. Nasa tingin nga nila by third window, this July or August, yun yung the best time para pakawalang muli itong si Kai Sotto na wala na ngang iniisip, hindi na umaalalay at kaya ng tumodo pero still nag-iingat. At maisingit ko lang po, eto na naman po, may pasabog na naman tong si Homer Sison. Posted to last night, exactly 9:54, February 20, 2026. May caption nga itong big as in big na dinagdagan pa nga ng The Philippine Hoops will sleep well tonight, na mukhang may malaking balita na naman tong si Homer Sison. Yung kay QMB confirm na to, pero sino kaya tong big as in big? Si Kai Sotto na kaya to? Pumayag na kaya yung kanyang handlers na East West Private? Well, isang magandang balita to. To be honest, pwede naman talagang maglaro itong si Kai Sotto, pero still aalalay lang siya since marami namang bigs na pwedeng maging kapalitan niya. Iba pa rin kasi na may Kai Sotto sa ating Gilas Pilipinas.